So alright, dito naman tayo sa Arborg. And ito yung pinaka landmark nila rito. It's a curler. So yan. So ito yung isa sa mga in-honor yata ng mga high school students dito. And ito yung pinaka landmark nila. So hindi ko alam yung sports na yan, but isa yan sa mga ilalaro nila rito sa Canada. And I think, ano ba to? Basahin ko ngayon nandito. This monumental curling rock in honor of Arborg's Manitoba's high school curlers, two-time champion of Manitoba High School finals in 1947 to 1948 and 1948 to 1949. So yan, it's a brief history. So ito yung pinaka landmark nila dito sa Arborg naman. So ito, maliit na bayan din to, Arborg, Manitoba. So you'll just take Highway 7. Diretso lang siya, and it's about 1 hour drive from Winnipeg. Around siguro 1 hour and 16 minutes drive from Winnipeg. Tapos yan, maliit lang yung lugar din na to. And as you can see, marami ring establishment ang nandito. Tapos meron din mga hiring. May mga hiring dito ng mga trabaho. Katulad nung sa chicken chef ba yung kanina na pinuntahan ko, kinainan ko. So may mga hiring din ng trabaho rito. Ito, susunod na pupuntahan ko naman is yung the Arborg and District Multicultural Heritage Village. Ano naman to, mga lumang bahay naman. Mga lumang bahay. And let's try to figure out. Let's try to check. So sa last video na in-upload ko last time, so meron nag-comment doon, and a good shout out to Renzi. So si Renzi is from Edmonton, and isa siya sa mga subscribers ng channel na to. So sabi niya, pag napunta raw tayo ng Edmonton, message niya lang daw siya. And then same thing as goes kapag nandito na or mapadpad or maligaw sila rito sa Winnipeg or sa Manitoba, just let me know. So punta na tayo doon sa isang lugar naman dito sa Arborg. So alright, dito na ako sa may Heritage Park or something heritage. Medyo walang tao dito, close siya ngayon. Yung mga old establishment na nandito, so I don't want to stay here kasi nga sarado sila, pero at least napuntahan ko siya. Ito yung mga detailed ng mga old establishment na nandito. So it's the Heritage Village Campground. Hindi siya magandang puntahan ngayon kasi sobrang snowy, hindi mo siya ma-appreciate. Pero siguro kung pupunta ka ng siguro summer, ito, ma-appreciate mo yung ganda nito. Lalong lalo na pwede ka magpa-picture saka gumala. Ngayon parang walang katao-tao dito ngayon. And yan. At hindi rin siya ganun ka-safe maglakad kasi medyo nagtatago yung yelo sa mga snow, kaya mahirap na, baka ako pa'y madulas at madisgrasya. So ito lang yung setup ko ngayon dito. So habang inaantay ko si Aisha, it's almost time. So habang inaantay ko siya, ginagawa ko na yung video edit para mas maging productive. Tapos binigyan niya rin ako ng mga list na dapat kong gawin. Nag-email na ako sa mga dapat sendan ng emails at kung ano pa. Ayan, meron ako ng mga checklist dito. So right now, I'm just being productive kahit na nag-aantay ako rito. And this trip will be made possible dahil na lang din kasama namin si mama sa bahay. Siya yung nag-aalaga sa mga bata. Kasi kapag kasama namin yung mga bata or walang mag-aalaga sa mga bata, hindi kami makakapag-travel ni Aisha. Hindi ko siya masasamahan sa mga duty niya rito. And right now, pangalawa pa lang naman tong duty na to. And hopefully, sa mga susunod na linggo, makakakuha pa kami ng mga paunti-unting shift. Pero ito naman, ginagawa lang namin to kapag wala kaming pasok. Yes, kapag walang pasok, we'll just trying to tailor fit the schedule based doon sa mga off namin. So right now, I'm off today, pero ito, sinasamahan ko siya. And ano ba yung mga ginagawa ko ngayon dito is that, ito lang, simple lang. Be productive, pinupunta ko yung mga iba't ibang lugar, pinupunta ko yung mga tourist destination nila or yung talagang mga landmarks nila rito para at least nagkakaroon din kami ng idea na pwede naming balikan yung mga videos na to kung saan kami nag-umpisa. And isa yun sa mga bagay na talagang kinakatuwa namin when we started vlogging. When we started vlogging na, alam mo yung mga trip ninyo na pinupuntahan ninyo, especially when kids are still little. So yan yung mga trip na binabalikan namin at pinapanood namin kapag kami ay nasa bahay at nagpapahinga.
Si Aisha nga nanonood minsan. Saan siya pupunta? O, Florida. Not yet, ate. Malapit na tayo. Pupunta ng Pilipinas. Kasi yun yung mga bagay na na-record namin at yun ang hindi namin pinagsisihan. At yun ang isa sa mga dahilan din bakit ako nag-vlog, bakit ako gumagawa ng mga ganitong content, is to really balikan yung mga time na yon para at least makita natin ulit. So para siyang time machine kung saan binabalik tayo doon sa mga nakaraan at hindi lang siya para puro picture. So it's okay to have pictures but it's better to have videos. Good shoutout din kay Bon. Kakausap ko yung kapatid ko, isa siya sa nagko-coach sa akin ngayon sa pag-video edit, and a good shoutout. And ito yung mga assignment na ginagawa ko sa kanya ngayon at sinusunod ko lang. And hopefully nagustuhan nyo tong video na to, and hopefully magkita-kita tayo sa mga susunod na travel vlog, sa mga tip, sa mga trip at mga travel dito sa Manitoba. So ayan, baka tapusin ko na tong video na to at tutulog na muna ako. Take ako ng nap ng siguro mga 1 oras pa. Hindi pa binubuksan? Sorry, naka ano ako dito eh. Relax ako dito eh. Ha? Kamusta duty mo? Sakto lang yan, pero ang busy. Compare sa ano? Saan? Compare sa ano? Compare sa Fisher Branch? Oo. Mas busy dyan. Mas gusto mong bumalik sa Fisher Branch Sa sa Fisher rito? Branch ako, malayo lang. Anyway, it's all good. I-send mo na yan. CEO pala yan eh. CEO pala yung kasabay ko. Ito yung kanina naka-pick up? Okay, gawin mo na muna yan, tapos saka mo i-send. Okay, let's go home. Nalitan na yan. Siya. CEO na nagsabi. Ako pa ba? Ano pa ba ako? Anong sinabi niya? Sabi niya, ang hours daw talaga, ang bayad lang sa'yo, 30 minutes. Tapos, meron kang orientation? Pati kilometer? Ha? Siya na lahat. Siya na naglagay? Tingnan mo naman, dahil umaalog yung camera ko. Tingnan mo, oh. Pasmado. Thank you sa pagsubaybay, and we'll see you on to the next one. Peace. Travel pa more.